pagmamahal at malasakit sa amin. Hayaan mong ang bawat isa ay maunawa ang napakatinding iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa gayon, kami ay mabubuhay na liwanag sa gitna ng dilim. Kaya't sa kapuspusan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, mapagpala ang bawat isa at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo nga, difficult, yet easy. Mahirap pero madali. Paano yun? Mahirap, subalit madali. Kayo ba'y naniniwala na madali lang gawin ang salita ng Diyos? Dahil kung ano ang paniniwala, yun po ang gagawin. Yan sa tao, kadalasan ang kanilang paniniwala, mahirap maunawaan ng Biblia. Hindi po totoo yun. Ang salita po ng Diyos ay hindi po ginawang komplikado ng Diyos. Ito po ay maunawaan ng bawat tao kahit pangkaraniwan ang kanyang buhay. Ito po ay mauunawaan. Ngayon ito po ay hindi maunawaan sapagkat yun ang paniniwala ng marami. Kaya hindi nila maunawaan. Kaya't kailangan makuha po natin ang susi kung paano natin kakamtin ang nasusulat sa salita ng Diyos. Ang nasusulat ay mangyayari. Ang sinabi ng Diyos ay matutupad. Ito po'y hindi pwedeng hadlangan at ito po'y hindi pwedeng pasinungalingan. Kaya't kailangan pong matutunan natin kung paano na tayo mamumuhay na may lubusang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Dahil hindi natin pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang salita. Ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Kaya nga po kung ating unawain ang lahat ng kailangan natin ay kung pag-aaralan mo ang Biblia, matutuklasan mo na bawat ating suliranin ay may paliwanag na kalutasan. Kaya't buksan natin sa Luke chapter 11 dahil ibig kong maunawaan ninyo at makitang mabuti ang mahalagang katotohanan na anuman ang hingin mo sa Diyos sa pangalan ni Jesus ay ibibigay sa iyo. Tatanungin ko uli kayo, talaga bang naniniwala ka sa salita ng Diyos? Kaya dahil sa sagot ninyong amen, nangyayari ba sa iyo na ang anumang hingin mo sa Diyos ay iyong tinatanggap? Kaya nga ating unawain, kailangang lahat ng hihingin natin sa Diyos ay ating matanggap dahil yun ang salita ng Diyos. Kaya't ang sabi sa verse 1 ng chapter 11, o sa verse 1 natin simulan ng chapter 11, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Sa mga susunod pong gawain, revival o sa panglinggong gawain ng pagsamba, ulitin ko, iniibig nyo ba ang Diyos? Naniniwala ka bang ang Diyos at ang salita ay iisa? Kung gayon, ikaw ba'y laging nagdadala ng Biblia? Kaya napakahalaga po na ang Biblia ay ating pahalagahan sapagkat ang Diyos at ang Kanyang salita ay iisa. Kaya unawain nating mabuti. Bakit kaya nagtanong yung isa sa kanyang mga alagad? Turuan mo kaming manalangin. Tatanungin ko ulit kayo, marunong ba kayong manalangin? O babaguhin ko ang tanong,
Sa tuwing mananalangin ba kayo, kayo ay tumatanggap ng kasagutan sa Diyos? Konti ng amen. Ano? Sapagkat, alam mo, kailangan pong tiyak ang iyong panalangin at ikay naniniwalang ikay diringgin ng Diyos. Ito po, halimbawa tayo magkausap at ikay salita ng salita at ako'y nakatingin ay sa buwan. Ano kaya ang magiging pakiramdam mo? Di ba? Maiinis ka, sasama ang loob mo. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay hindi tumitingin sa kalagayan ng tao? That God is no respecter of person? Kayo ba'y naniniwala na kapag ikaw ay nagsalita sa Diyos, ikay pakikinggan at hindi ka tatalikuran? Amen. So, ngayon, dahil nga kailangang maunawaan nating mabuti, nagtanong ang mga alagad, kapansin-pansin po sa atin pong pagbabasa ng Biblia, sapagkat sa isang bahagi ng Ebanghelyo, nagbigay ng talinghaga ang Panginoon na nung panahon ni Jonah, ang Nineveh ay nagsisi, ang buong bansa ng Nineveh ay nagsisi. Nung panahon ni Solomon, ang reyna ng katimugan ay pumunta na dala ang lahat ng kanyang kayamanan upang umupo at makinig sa mga karunungang aral ni Solomon. At ang sabi ng Panginoon, ngayon sa inyong harapan, nasa harap ninyo ang higit na dakila kay Solomon. Kaya kung kayo'y makikinig, at ang pakikinig ay dadalhin ang nakikinig sa pagsisisi. Kaya natin pong unawaing mabuti, kapag kayo ay nakikinig ng pagtuturo o pangangaral, akin pong titiyakin sa inyo na ito ay kung ano ang nakasulat sa Biblia. At akin ding titiyakin sa inyo na kapag inyong pinaniwalaan ang salita ng Diyos, titiyakin ko po sa inyo na magkakaroon ng pagbabago sa inyong buhay. At ang unang magaganap na pagbabago ay sa inyong isipan. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isipan. Repentance is a change of mind. Kaya kung atin pong uunawaing mabuti, ang unang sermon ng Panginoon ay sinimulan niya sa attitude o asal o pag-uugali o gawi. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kanila ang kaharian ng langit. Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Ang gantimpala sa mga umaasa sa Diyos ay ang buong langit. Ang gantimpala sa maamo ay ang buong lupa. Kaya ating kilalaning mabuti kung saan tayo nakatayo. Sapagkat doon sa ating kinatatayuan, doon tayo tutukuyin at doon tayo pagpapalain ng Diyos. Kaya kailangang nalalaman mo kung saan ka nakatayo. Ang isa pang kahilingan sa isa pang bahagi ng Ebanghelyo ng mga alagad, increase our faith. Palawakin mo ang aming pananalig. At dito naman ang kanyang katanungan, turuan mo kaming manalangin. Kaya kung ating pagsasanibin ang panalangin at ang pananalig, the prayer of faith availeth much. Kaya ang panalangin po ay kailangang puspusan kang nagtitiwala at lubusan kang naniniwala na ikay diringgin ng Diyos. At ang katugunan ay magaganap sa sandaling ikay manalangin. Kaya nga unawain nating mabuti, bakit kaya sila'y humiling ng dalawang kahilingan? Increase our faith, teach us to pray. Sapagkat nakita nila yung kapangyarihan sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagbabago ang mukha. Kahit ano ang krisis, hindi siya natitigatig. That is faith. Faith is trust and confidence. His trust and confidence in His Father is total. Absolute. Kaya kailangan magsanay tayo
na lubusang tayo ay magtiwala sa Diyos kahit ano pa ang mangyari. Kapag nakarating ka doon sa ganong uri ng kalagayan ng paninindigan sa iyong buhay, hindi ka maliliglig. Laging tatandaan mo na ang special na sisidlan, special vessel in the house of God, ay linilinis at kinikinis ng makinang na makinang. Kaya huwag kang mag-aalala kung matagal-tagal ang iyong pagsubok sapagkat marahil special kang sisidlan. Amen po ba? Hanggat may naririnig sa iyo na pagmamalaki, dalawang bagay. Get rid of self-righteousness and get rid of self-conceptualization. Dalawang salita na tumutukoy sa pagmamagaling. At ang isang taong nagmamagaling sa kanyang ganang sarili na tama lahat ang kanyang alam, ay magmamataas at magiging mabagsik kapag hindi sumunod ang kanyang mga kasambahay. Ang self-conceptualization, yun yung kanyang nabuo sa kanyang karanasan sa buhay na kanyang pinaninindigan. Huwag ka pong magtitiwala sa karanasan sapagkat ang karanasan ay tapos na. May panibagong karanasan na ituturo at ipamamala sa atin ng Diyos. Laging bago po ang gagawin ng Diyos. Difficult yet easy. Sabihin mo, difficult yet easy. O, purihin ng Panginoon. Tatanungin ko ulit kayo, marunong ba talaga kayong manalangin? Susundan ko ulit ng susunod na tanong. Ang lahat mo bang hiningi ay 100% ay tinugon? So, ipaliwanag mo yung iyong amen. Na pag humingi ka ng 10 piso, natanggap mo ba yung 10 piso? Amen. Ano, yung iniabot talaga sa'yo at lumapit sa'yo ang Diyos, so ito ang 10 piso. Walang ganon. At hindi rin totoo na pag humingi ka ngayon ay tatanggapin mo yung 10 piso. Payag po ba kayo? So, magsisinungaling tayo pag sinabi natin lahat ng hiningi natin sa Diyos ay ating natanggap. Ayan, so totoo na tayo ngayon. Hindi lahat ng hiningi natin sa Diyos ay natanggap natin. Dahil kung natanggap na ninyong lahat, magiging kayong matapang sa mga krisis na iyong dinaraanan sapagkat ngingiti ka at sasabihin mo panibagong tagumpay. Pero hindi po. Marami po'y naghihimuto at ayaw nang dumalo ng gawain sapagkat pakiramdam nila parang napakakunat ng langit sa kanila. Hindi po totoo yun. Sapagkat laging unawain po natin ang inaayos muna ng Diyos ay ang ating panloob. Madali pong magkunwari sa panlabas. Reputation is what others think about you. Yun po ang iyong reputasyon. Akala ko ba siya mabait? Mabagsik pala. Akala ko ba siya ay mapagbigay? Kuripot pala. So yun po ang reputasyon. Pero kung ano ka sa iyong puso, yun po ang dapat makita sa iyo at sa akin. Kaya napakahalaga po ng ating maunawaan. Turuan mo kaming manalangin sapagkat ang Panginoon, pag nanalangin, ora mismo ay natatanggap niya ang kanyang sinabi. Nung sabihin niya sa bagyo sa dagat, tumigil ka. Sumunod ba yung bagyo? Purihin ng Panginoon. Nung sabihin niya sa bulag, mumulat ka. At dumilat siya. Nakakita ba yung bulag? Nung sabihin niya sa lumpo, tumayo ka. Lumakad ba yung lumpo? So yun yung kapangyarihang nasa iyo na hindi mo ginagamit. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, yun yung kapangyarihang nasa iyo na hindi mo ginagamit. At kaya hindi mo magamit, abala ka sa sama ng loob. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, puro ka kasi sama ng loob. Ang iyong ini-entertain ay galit at hinanakit. Kaya nasisikil, nasusupress po yung kapangyarihang nasa iyo. At tuwing lalapit ka marahil sa Diyos ay puro yung problema mo ang dala. Kaya ang nangyayari ang hindi mo napapansin ang Diyos mo na ay ang iyong problema.
Sapagkat kung saan ka nakatuon, yun ang iyong Diyos. Ang Diyos po ang lumulutas ng problema. Hindi po siya ang sanhi ng problema. Amen? O purihin ng Panginoon. Kaya nga, turuan mo kaming manalangin, katulad ng pagtuturo ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad. Alam niyo ba kung paano manalangin? Salamat, tahimik kayo this time. Salamat at kayo hindi nag-amen dito sa tanong na ito. Pero ang hindi ninyo alam ninyo, pero hindi lamang ninyo ginagawa. Sapagkat ang panalangin, ang sabi ng Panginoon, ganito lang kadali ang panalangin, naman namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Hindi ninyo narinig yun? Sabi, ang tanong, paano kami mananalangin? Turuan mo kaming manalangin. Ganito kayo manalangin. So, ang lahat ng katugunan sa lahat ng ating suliranin, ang lahat ng kalutasan sa lahat ng ating krisis, manalangin ka, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Ang nangyayari po kasi sa atin kung ano-ano pa ang ating hinahanap sa panalangin, dito po nakapaloob sa panalangin ito ang lahat ng uri ng panalangin. Hello? Bakit si Elijah ay matapang na nagsabi, 3 taon kalahating hindi uulan? Kung wala po siyang buhay na relasyon sa Diyos, kung wala siyang tiwala sa Diyos, hindi niya sasabihin yon. Babatuhin siya kapag hindi tumigil ang ulan. Kayo po ba ay matapang sa inyong pananampalataya? Na nasasabi mo sa iyong anak na dumaraan sa mga tiisin, anak, darating ang panahon at araw na matatapos ang iyong mga pagtitiis sa pangalan ni Jesus. Kaya kailangan magsanay tayo ng makapangyarihang buhay ng panalangin. At ang tamang panalangin ay kailangang ayon sa kanyang kalooban. Meron pong level ng pananampalataya, levels of faith. Kailangan ito po ay iyong matutunan. Kailangan makarating ka sa uri ng pamumuhay na halos ikaw ay hindi na nangangailangan. Kaya ba naniniwala na ang salita ng Diyos ay totoo na ang Panginoon ay aking pastol at hindi ako mangangailangan? Nasa pwesto ka ba na hindi ka nangangailangan? I doubt. Subalit ating unawaing mabuti ang Panginoon ang aking pastol. Mangyayari po yung kaganapan nung 2 bahagi nung verse 1. At hindi ako mangangailangan. Sa makatwid, kaya ka nangangailangan sa kadahilan ng hindi natin sinusunod ang kanyang ibig. At kaya hindi natin sinusunod ang kanyang ibig dahil wala tayong panahong makinig sa kanyang boses. Ito po ang sasabihin ko sa inyo at tatanungin ko kayo. Pag kayo ba'y bumili ng 1 kilong manok sa palengke, magkakaroon ka ba ng manok? Pag meron kang halaga na pang 1 kilong manok. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang panalangin ay pag-aalay upang ikaw ay bigyan ng iyong hiningi dahil sa iyong inialay? Simple po ang salita ng Diyos. Simple po ang panalangin. Ngunit komplikado sa maraming mananampalataya sapagkat hindi nila alam kung paano manalangin at mismong itong mga alagad, ako po'y naniniwala sila'y nananalangin na. Pero wa effect yung kanila marahil na prayer life.
Walang buhay at walang bunga at walang sigla yung kanilang buhay ng panalangin. Kaya sila'y nagtatanong. Kaya sila'y humingi ng paglago ng kanilang pananalig sapagkat marahil hindi nila nararanasan ang mga tagumpay. Si Jesus, pag nagsalita, natutuyo ang igos. There is power in the mouth of Jesus. At sasabihin ng iba, si Jesus yun. Hindi po. Ang sabi niya, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree. So you have the power. Use it. Amen. O purihin ng Panginoon. Teach us to pray. Turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming manalangin. Hindi po tutugon ang Diyos kung hindi tayo hihingi. Ulitin kong muli. Pag hindi ka humingi, huwag kang aasang ikay tatanggap. Ulitin kong muli, kapag hindi ka humingi, huwag kang aasang ikaw ay tatanggap. Matthew 7:7. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. First, ask. Second, seek. Third, knock. Definite. If you ask, it shall be given. It shall be given. If you seek, you shall find. If you knock, it shall be opened unto you. So pansinin po natin, yung asking at yung knocking, ang gagawayan Diyos. Pero yung pangalawa, seeking, huwag kang titigil hanggat hindi mo natatagpuan. Amen po ba? Ano po yung dapat mong matagpuan? Tayo kasi nakatingin agad sa ating material na pangangailangan. Tayo kasi nakatingin, pag nahihirapan tayo, Lord, wag mo naman po wag mo pong patagalin itong ating pagsubok, Panginoon. Yun tayo. Pero kung aangat ang ating pananalig, Panginoon, salamat po sapagkat pinagtitiwalaan mo ako, kaya idinadaan mo ako sa matinding pagsubok. Hello. Dahil dinadala ka ng Diyos doon sa mainam na binalak niyang paglagyan sa iyo. Meron pong personal na pananalig at meron pong congregational faiths. Si Moses ay hindi nakapasok bagamat napakalakas ng kanyang pananalig, napakabanal ng kanyang buhay, at siya consistent sa pagsunod sa Diyos, pero hindi siya ay pinasok dahil siya ang pinuno. At yung mga kasama niyang 20 years old above, hindi rin nakapasok sapagkat sila ay ayaw maniwala ng lubusan sa Diyos. Kaya kung sisiya sa atin ang bawat isa sa atin, hindi lahat sa atin ay maligaya sa kanilang pananampalataya. Pag sisiya sa atin ang bawat isa sa atin, hindi maligaya ang bawat isa sapagkat hindi lahat ay maluwag sa pamumuhay. Subalit kung tayo lamang ay matututo na tukuyin ang pangunahin, mararanasan po natin una ang kapayapaan. Kapag payapa ka sa gitna ng iyong malalaking problema, ibig sabihin ikay gumugulang na. You are maturing in your faith walk. Ikaw po'y gumugulang na at ikay tumitibay na, at kapag nararanasan mo ng hindi mo asahan ang kaligayahan ay sa mabibili mong mga bagong kasangkapan, at kung ikay maligaya doon sa iyong kinalalagyan sa ngayon, maunawa mong ikaw ay umuunlad na sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kaya kailangan pong tayo maligaya sa ating buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos.
Sapagkat ang pinakatampok po na katotohanan, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya doon po sa panalangin ganito, kayo manalangin, Our Father, na ang iyong dapat na maunawaan, anak ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ang magandang katotohanan, anak ka ng Diyos. Ang Diyos na Jesus ay Diyos din natin. Ang Diyos mo ay Diyos ko rin. Hallelujah. Kaya sa halip na Diyos ko po, sabihin mo, Diyos natin. Amen? Hallelujah. So, Our Father who art in heaven. Ano po ang ibig sabihin? Ang sabi ni Solomon, ang lahat ng nasa silong ng araw ay puro walang kabuluhan. Everything under the sun are all vanity of vanities. Wag mong iuugnay ang iyong kaligayahan sa magagandang telebisyon at magagandang bahay. Huwag mong dun kukunin, huwag mong dun huhugutin ang iyong kaligayahan. Ang kaligayahan natin magbubuhat lamang ay sa Diyos. Ang sabi ng Colossus 3:1 at 2, kung tunay na ikay na kay Kristo, ituon mo ang iyong isipan ay sa mga bagay na nasa itaas. At hayaan mong mahikayat ka ng mga bagay na nasa itaas. Kung hindi ka sabik sa mga bagay na panlangit, titiyakin ko ng kasabikan ng taong hindi sabik sa panlangit, ang kanyang kasabikan ay panlupa. Tingnan mo ang iyong katabi at iyong siyasatin ang kanyang mukha at makikita mo kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan sa buhay. Hello? Dahil ang pinagkakaabalahay langit, maligaya ang mukha. Hindi mo halata kung may problema o wala. Hindi mo mahalata kung may pera o wala. Pero ang taong babad sa problema, hindi pa nagsasalita, ay kita mo nang maproblema. Ang sinasabi ko po'y pawang katotohanan, because if you are happy inside, it will reflect outside. Pag maligaya ka po dito, ito'y makikita sa iyong mukha. O, purihin ang Panginoon. Ako'y natuwa dahil nagbasa ako sa isang bookstore ng lumang Reader's Digest. At nag-browse over ako sa pages at nakita ko doon yung isang, ang sabi ron, do you know what your real age is? Then answer these questions. At punta agad ako ron dahil pwedeng magbasa. At kumuha ako ng pad paper, ng scratch. Yung tanong, kung hindi ko matandaan kung ilan yon, pero sinagot ko, at ang sabi niya, sa bawat sagot mo, ito ang katapat na bilang. So, nung i-add ko, tiningnan ko yung score. At alam nyo, I am 6 year younger dun sa present age ko. Sang-ayon dun sa mga tanong. At ang isa sa tanong, mahal mo ba ang iyong asawa? Hindi, kasama po yun dun sa tanong. Kaya nga, ako'y masayang-masaya at ako pala ay 6 na taon ng kabataan sa tunay kong edad. Kaya nga kung ikay magpapakaligaya sa Diyos, baka 10 taon ang magiging kabataan mo kaysa edad mo. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, kaya magpakaligaya ka na sa Diyos. At huwag ka nang mamroblema sa iyong mga problema. Alam mo, kaya maraming taong may sakit, dahil pinoproblema ang problema, wag mong po problemahin ang problema, linulutas ang problema. Amen? Sabihin mo, hindi pinoproblema ang problema, linulutas ito. Amen? O, purihin ang Panginoon. At paano mo lulutasin ang iyong problema? Magsimula ka doon sa kaya mong gawin. At yung hindi mo kayang gawin, ay dalhin mo sa Diyos. Hindi kahit yung hindi mo kahit yung kaya mong gawin, ay gusto mo, ang Diyos na rin ang gumawa. Gusto mong ang Diyos na ang pumasok sa trabaho at siya na ang magdala ng sweldo sa iyo, hindi po pwede yung gano'n. Maghanap buhay ka at kung kapos, ang Diyos ang bahala sa iyong kakapusan. Amen? Purihin. Practical po ang pamumuhay. Ang lahat ay iaasa natin sa Diyos, pero ang Diyos ay umaasa rin na ikaw ay magiging masipag. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen?
So, ang unang katotohanan, anak tayong lahat ng Diyos. Kaya pwede natin tawagin siyang Abba Father. Personal na pagtawag. At saan nandun ang Diyos? Ang ayon doon sa panalangin, itinuro ng Panginoon, saan nandun siya? Nasa langit. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay all-knowing God? Kayo ba'y naniniwala na kita ng Diyos ang lahat, noon, ngayon, sa kinabukasan, alam ng Diyos ang mangyayari? Kailangang pairalin mo yung iyong paniniwala sa Diyos na ang Diyos ng nakaraan, ang Diyos ng kasalukuyan, ang Diyos ng kinabukasan. Kung paano na tayo iniligtas noon, ililigtas niya tayo ngayon at ililigtas na niya tayo bukas. Huwag kang masisindak. Ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ano po ang ibig sabihin? Atin siyang sambahin. Ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Na siya'y ating tinatangkilik, siya'y ating pinararangalan, siya'y ating pinapupurihan, na siya ang Diyos na may likha at lalang sa atin at walang mahirap para sa Kanya. Thou created heaven and earth and there is nothing too difficult for you. Sabihin mo, difficult yet easy. Napakadali pong lutasin ng mga suliranin. At napakadali pong humingi sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Amen. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Kailangang paniwalaan mo bawat salita na nasa Biblia. Sa John 15:16. John 15:16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. So pansinin po natin, sabihin mo, I am chosen. I am ordained. That you should go and bring forth fruits, and that your fruits should remain. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. What is that fruit that you shall bear? Ano po yung bungang dapat na mamunga sa iyo? Sapagkat kung wala itong bungang ito, hindi magaganap yung whatsoever you shall ask of the Father in my name. Kailangan ikay may bunga. Ikaw ba'y may bunga? Ano yung bunga mo? May amen kayo pero hindi ninyo alam kung ano yung amen ninyo. Ano ang bunga ninyo? Hindi so ng bungang tinutukoy dito. Hindi rin fruit of the Spirit. Napakalayo no. Nasa Galatian. Sa John 14:15, hindi bali tayo nag-aaral. Dahil kailangan ikaw, dahil sabi rito, chosen and ordained to bear fruits, to bring fruits. Sabay-sabay. If you love me, if you love me, if you love me, anong gagawin mo kung iniibig mo ang Diyos? Hallelujah. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kang magkaroon ng imahin. Sambahin mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos. Igalang mo ang araw ng linggo. Huwag kang magtatrabaho kung araw ng linggo. Dahil ito'y banal sa Diyos. Iniibig mo ba ang Diyos? Iginagalang mo ba't mahal mo ang iyong tatay at nanay? Pinasasalubungan mo ba siya ng paborito niyang prutas? Nakukuha niyo po. Praise God. If you love me, obey my commandments. Sa 1 John 5:3. So kailangan ikaw ay may bunga. Hindi. 1 John 5:3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ang kanyang utos ay hindi mahirap gawin. Ano ang kanyang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa.
ibigin mo ang iyong mga kaaway. Mahirap bang gawin yon? Difficult, yet easy. Ngayon, paano natin maiibig ang mga kaaway? Paano tayo magkakaroon ng pusong walang sama ng loob? Ulitin ko, ang self-righteousness, yung inaakala mo na ikay tama at sila'y mali. That is self-righteousness. Self-conceptualization ay yung iyong pag-iisip na iyong ginawang imahin na ito ang tama at kailangang sundin nila. Ang tanging tama lang po ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? At hindi po basta salita ng Diyos. We have to understand the manner and the time and the season. Kaya napakahalaga po, simpleng-simple lamang ang mabungang pananalangin. Nanalangin si Elijah at sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. Nanalangin si Elijah after 3.5 years at sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng ulan. Hello. Ito'y biro. Sabi ng aking asawa, bago ko umalis ay may bagyo pero hindi ka napigilang ng bagyo. At nung dumating ka, saka tumigil ang bagyo. Dahil hindi pwedeng magkasama kami ng bagyo. Yun ang biro ko sa kanya. Kaya nais ko pong ipaunawa, kailangang paunlarin mo ang iyong buhay na pagtitiwala sa Diyos. Kailangang pakinangin mo at patalasin mo ang tiwala mo sa Diyos. Sa Jeremiah 17:7. So kailangan ikaw po may pag-ibig, yun ang bunga. At ang isang umiibig, be not a terror, 17:7. Jeremiah 17:7. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Atin pong pansinin, hindi po basta pagtitiwala, kundi pag-asa. Ang pag-asa po ay tumutukoy sa hinaharap. Ang pagtitiwala po ay tumutukoy sa pangkasalukuyan. Tama po ba? Wala kang pera ngayon, pero nagtitiwala ka sa Diyos na bukas darating ang iyong mga pagpapala. At kung hindi dumating, buhay pa rin ang iyong pag-asa dahil ikay nakatingin sa hinaharap, sa makalwa. Hindi pa rin dumating sa makatlo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo natatanggap yung iyong inaasahan. Amen? Ang nangyayari po kasi pag hindi dumating sa takdang hinihingi mo ay nagtatampo ka na sa Diyos. Siguro, hindi na ako mahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya ikay buhay pa hanggang ngayon. Huwag mong pag-aalinlanganan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ito'y hindi nagbabago. O, purihin ng Panginoon. Amen? Trust is present. Hope is future. Kaya kailangan pagsamahin mo yung present at future. At ikaw ay magtatagumpay. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Whatever you ask. So if you have love, whatever you shall ask, He shall do. Amen? Paunlarin mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Hanggat ikay may reklamo, hanggat ikay may sama ng loob, hanggat ikay may pinta sa kapwa mo, hindi totoong iniibig mo ang Diyos. Tahimik. Ganon po kasimple ang katotohanan. Kaya pag ako'y namimintas, Lord, patawarin mo ako. Pigilan mo ang aking labi, Panginoon. Pigilan mo ang aking laman. Kailangan makarating tayo doon sa kasiyasiya sa Diyos. Ang lahat po ng propeta ay pinatay. Pero hindi po sila nagreklamo. Pero tayo, hindi naman tayo pinapatay, puro reklamo tayo. Paano na kung tayo papatayin? Baka itatuwa natin ang Panginoon. Ang problema lang ng kadalasan sa atin, asawa, kung hindi man asawa ay husband, o kung hindi man husband ay spouse. Simpleng-simple ang mga problemang yan. Yan ay kapahintulutan ng Diyos para magsanay kang magtiwala at umasa sa Diyos. Ang pagtitiwala ay pangkasalukuyan, ang pag-asa ay hinaharap.
Kaya may mangyayaring laging mabuti kung hindi ka tutugot sa iyong paniniwala, sa iyong inaasahan. May mangyayari na maganda sang-ayon sa iyong pagtitiwala sa Diyos. O purihin ang Panginoon. Hallowed be thy name, thy kingdom come. So kapag sinasamba mo ang Ama, iyong hinihikayat na ang kanyang kaharian ay dumating sa iyong buhay. Amen? Whatsoever you ask in my name, it shall be given you. Ask, and then ang sabi sa Jeremiah 33:3, call unto me. Amen? And then sa 1 John 3:19, kung tama ang iyong puso, tingnan natin, 1 John 3:19, kaya magsisiyasat ka po kung tama ang iyong puso. And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Verse 20. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Verse 21. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. So may tiwala tayo sa harapan ng Diyos kapag hindi tayo sinusurot ng ating budhi. Ano ang panunurot ng budhi? Kung ikaw ay namintas, kung ikay sumama ang loob, kung ikay may daladalang galit sa iyong kalooban. Ang tawag sa mga nagdadala ng sama ng loob at hindi nakakapagpatawad ay ipokrito. At sa babae, ipokrita. Lalaki at babae, hypocrites sa English. Sa simpleng Tagalog, paimbabaw. Kaya ang lahat ng hindi ayos ang kanilang puso ay huwag umasang siya itatanggap ng anumang bagay. Difficult, yet easy. Hingin mo sa Diyos na patawarin ka. Hingin mo sa Diyos sapagkat ang intensyon ng Diyos ay ikaw ay pasaganain. The absolute intent of God is to prosper you. Yun po yung sukdulang gusto ng Diyos na ikay pasaganain. Hindi dyablo ang hadlang sa iyong kayamanan, kundi mismo ang iyong sarili dahil ayaw mong alisin yung subyang. Ayaw mong alisin yung hadlang. Hello? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, so hindi natin bubuuin ito, pero ang sabi ng Panginoon sa verse 5 ng Luke 11, and He said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, friend, lend me 3 loaves. Watch out! Pakinggan po ninyong mabuti dahil nandito ang susi sa inyong matagumpay na buhay ng panalangin laging tumatanggap ng katugunan. For a friend of mine is in his journey, is come to me, and I have nothing to set before him. So ating pansinin po yung pag-ibig dito sa kaibigang ito. At siya ay malaki ang tiwala sa kanyang kaibigan dahil may dumating siyang panauhin. Una, the love in the heart of that friend. A lover is hospitable. A lover will do all his best effort para tulungan niya yung kanyang isa pang kaibigan. And a true friend trusts his friend. Hello? Hindi po siya lalapit doon sa kaibigan niyang hihingan niya ng tinapay kung hindi sila matalik na magkaibigan. Kaya't, sa verse 7, and he from within shall answer and say, trouble me not. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity. Alam niyo po ba yung importunity? Pagpupumilit. Dahil sa kanyang pagpupumilit, that is importunity. Dahil sa kanyang kakulitan,
Because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Ask, because he is our friend. Amen? Seek, because he is our true friend. Hindi tayo niya kayang tiisin. Praise God. Knock and it shall be open to you. At nga ang katanungan nga ng Panginoon, kung kayong ama sa lupa na masama, ay napakaganda ng inyong intensyon para sa inyong anak. Gaano ang kahigtan ng inyong ama sa langit? Wow! Na pag humingi ang inyong anak sa lupa ng isda, bibigyan ba ninyo sila ng alakdan o ng ahas? At pag humingi ng itlog, bibigyan nyo ba sila ng alakdan? Kung kayong amang masama dito sa lupa ay hindi magbibigay ng masama sa kanyang anak, gaano lalo ang ibibigay ng iyong ama sa langit? Wow! At ang sabi ko, Panginoon, ang tagal ko na nitong itinuturo. Panginoon, ang tagal ko na nitong binabasa. Pero isinentro ako ng Diyos sa isda at itlog. Atin pong unawain na nung sabihin ng Diyos kay Adan, nung malikha si Adan, be fruitful and multiply. At ang isda po, pag nangitlog, napakarami ng isda. Kaya nga po, hindi mo mauubos ang laman ng dagat. Alam niyo kung bakit? Isang isda, libo-libo ang itlog na kanyang ikakalat sa buong karagatan. Kaya nga kung ating unawain, ang itlog po, pag manok ay pwedeng maging manok. Kung ostrich, pwedeng maging ostrich. So, iyo pong unawain na ang iyong panalangin ay mamumunga. Amen po ba? Hindi lamang ikaw, kundi marami ang maapektuhan ng iyong panalangin. Humihingi ka para sa iyong sarili, pero kaugnay doon ang iyong asawa at mga anak. Kaugnay doon ang iyong buong sambahayan. Kaugnay doon ang iyong kapitbahay. It will multiply. Amen. Hallelujah. At sabi ng Panginoon, kung meron ba, sabi ni Abraham, kung meron po bang 10 matuwid, itutuloy mo ang paggunaw sa Sodom at Gomorrah. Hindi alang-alang sa 10 matuwid. At nais kong ipaunawa kay Hesus Kristo, ikaw ay matuwid. In Jesus Christ, you are righteous. Kaya yung kaligtasan ng iyong barangay ay dahil ikay matuwid. Pag nakita mo ang halaga mo, ikaw ay magkakaroon ng panibagong pananaw at panibagong pag-iisip. Kaya ngayong sandaling ito, ang gamit ng ilaw ay sa dilim. Ang gamit ng asin ay sa nabubulok. At ikaw ay asin ng lupa. At ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Kaya huwag mong kalilimutan, ang lahat ng dinaraanan mo, ikay iniaangat ng Diyos. Ang lahat ng dinaraanan mo, ikay ipinupromote ng Diyos. Sapagkat hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. Sapagkat alam ng Diyos na nasa iyo ang lahat ng kakayahan. You have the ability, you have the talent, you have the strength. At sabihin mo, Panginoon, thank you for this big dream. Thank you for these big problems. Because I know you are nurturing me, you are mentoring me on how to solve problems, on how to break through crisis. Thank you, Lord. At sa pagtanggap mo ng tagumpay, marami ang maliligtas. Hallelujah! Kaya nga magsanay ka sa buhay ng panalangin at unang-una kailangan ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig. At kapag ikay nabubuhay sa pag-ibig, maunawa mo ang kalooban ng Ama at ito'y lagi para sa kaluwalhatian niya at ang kaluwalhatian niya, ikaw ay magiging bibig niya, ikaw ay magiging kamay niya, ikaw ay magiging paan niya, ikaw ay magiging katawan niya para abutin ang mga nanghihina, para tulungan ang mga pulubi, para iangat ang mga naghihirap. Ikaw ay makapangyarihang sandata ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Lumakad ka sa katotohanan ito at mabuhay. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, salamat. Maluwalhating tuloy-tuloy ang banal at dakila mong pangalan at ang bawat isa ay matuto na mamuhay sang-ayon sa salitang kanilang narinig. At maparangalan ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! So ngayon, kumuha ka 2 by 2,
nalangin kayo sang-ayon doon sa ating narinig na pagtuturo tungkol sa panalangin. Sige po, gamitin ninyo ito sa inyong mga pangangailangan.